Adam's POV. Pinagsisihan na ng ama niya ang mga sinabi nito kaya naman gusto rin itong makausap si Jessica. And his mother, well, tutulang naman ng mama niya noon na magpakasal siya kay Pia na anak ng business partner ng daddy niya. Ayaw nito sa spoiled brat at para sa mama niya, sagrado ang kasal. Di man nangyaring kinasal sa simbahan basta legal, pinahahalagahan ang mama niya. Halika na, please. Pagsasama mo niya pero mukhang wala pa rin talab. Wala siya iba nagawa kundi ilabas ang huli niyang baraha. Kinuha niyang undies nito na punit niya kanina na hindi sinasadya, taka tinaas sa mismong harapan nito. Kapag hindi ka pa bumaba dyan, sasabihin ko, pinagsamantalahan mo ko at pruweba itong undies mo na nasira. Nanlaki ang mata ni Jessica sabay ng pamumula sa magkabilang nitong pisngi. Kapal na mga mukha mo ha, pang ibaba ko na nga sinira mo, ako pa ang palalabasin mong nanamantala sa'yo, yung totoo na kagamit ka? Pilit itong inaagaw sa kanya ang undies itong hawak hanggang sa mahuli niya ito sa pulso. Nahawakan niya ang palapulsuhan nitong may sugat at tahi. Natigilan to kapipitlag at bahagyang napatingin sa kamay nitong hawak niya. What happened to your hand? Okay, tumuloy na tayo. Pinanlisikan na muna siya nito ng tingin bago to bumaba mula sa kotse. Hawak niya pa rin ang kamay nito habang urong sulong na naghihilaan sila papunta sa loob ng mansyon. Mauna ka na. Pinanlakihan siya ni Jessica na mata at saka bahagyang tinulak. Naglakad siya papunta sa kusina at doon niya nakita ang pamilya niyang kumakain na pala. Good evening everyone. Masayang bati niya at saka ngumiti. Hindi pa naman siguro kami late? Tanong niya pa. Kami? Nagtatakang balik tanong naman ni Alexander. Yes, kasama ko si Jessica. Bale walang sagot niya at saka hindi lang asawa na mukhang tinilos na sa kinatatayuan nito kanina. Halatang naiilang to at pinanilisikan siya na mata. Para nagkaroon din ng tensyon sa kusina dahil natahimik ang apat na kanina'y normal lang na kumakain. Pinagilan niya ng upuan ng asawa at saka umupo sa tabi nito. Tahimik lang naman si Jessica na parang nakikiramdam. Good evening! Dinig niyang bati ni Vera kay Jessica pero di naman sinagot ng isa. Tamang umiti lang to at saka umiling. Bago naging formal ang mukha. Why are you here, Jessica? Baliwalang tanong naman ni Alexander na nasa tabi ni Vera. Kagad tumalim ang mga mata ni Jessica bago tumitig kay Alexander at sumagot. Sisihin mo ang kapatid mo na binlockmail ako para makaladkad ako dito sa bahay. Son, his mother looked at him. May dapat ba kaming malaman? Tell us, anak. This is it. Bahala na. Magsasama na kami ni Jessica, ma? Walang pakailam na sagot niya. Natigilan lahat dahil sa sinabi niya na tila bomba na binagsak sa mesa nila. Kandaubo naman si Alexander na tila nasamit sa kinakain nito, habang ang ama niya naman hindi sinasadyang nabitawan ang kutsara sa plato nito. Over my body. Kontra naman ni Jessica. Ikaw lang may gusto niyan kaya bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ako sasama sa iyo. Napangiti siya. Paano niya ba ito mapapaamo? Well baby, as you can see, he smirks. Narito ka na ngayon sa bahay namin na hindi naman mangyayari kung di mo ako binlockmail. Agap nito. Galit pa rin at mukhang handa ng manakit. Pero hindi pa rin siya patatalo. Kailangan niyang maisagawa ang kanyang plano. Baby, sa ayaw at sa gusto mo, magsasama na tayo. Isa pa, kasal naman tayo kahit walang masama. Nek mo. Huwag mo ako mababy-baby dahil kinikilabutan ako and no, binabawi ko ng pesting pagpapakasal sa'yo noon. Humanda sa akin yung attorney David na yan. Agap nito at saka tumalim ang mga mata. But still, wala siyang pake. And what are you going to do, ha? Our marriage was legal. Hindi yan maisa sa walang bisa dahil ang gusto mo. I can and I will. How? A creepy smile appeared on Jessica's lips. Buburahin ko ang bungo ni Attorney David. Ewan ko na lang kung di niya isa walang bisa ang pesteng kasal na yan. Bagsak ang pangang napatitig siya rito. At kung di pa rin niya susundin ang gusto ko, edi ikaw na lang tatapusin ko para matapos ng kalokohang to. Hindi naman siya natatakot dahil hindi naman ganong tao si Jessica. Pero ang kasulok-sulukang bahagi ng isip niya nangangamba. You too, enough. Natahimik sila nang tumayo ng ama niya habang hilot ang sentido. Talagang sa hapagkainan pa kayo mag-aaway? At dinala niyo pa rito ang problema ninyong dalawa. Dugtong pa nito at saka bumaling kay Jessica. Jessica, I want to talk to your father and you, Adam, talk to your mother. Sorry, Mr. Gafford, but I don't have a father. Walang emosyong sagot naman ni Jessica at saka tumayo na. If you'll excuse us, uuwi na ho. Walang uuwi. Lahat sila natigilan dahil sa unang pagkakataon. Sumigaw na si Mrs. Gafford. Tumayo pa to at malakas na hinampas ang mesa.
All of you just remain seated and eat. Walang lalabas ng bahay? Jessica's POV. Mom, can we go? I said enough. Putol ni Mrs. Gafford kay Adam na mukhang nais nang magpaalam. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? Galit pa rin itong tanong. Kahit ang asawa nitong si Mr. Gafford, di makapagsalita at tumiktop sa misis nito. Bumaling ang paningin kay Adam na tila baliwala lang ang nangyayari at mukhang sanay na. Ikaw, Adam, ang pagkaasawa hindi sapilitan. Ilang taon nang lumipas pero tandang-tanda ko pa rin nung umuwi ka at sasabihin may asawa ka na. My goodness, son. Pwede mong sabihin sa amin na gusto mo na mag-asawa, hindi kita pipigilan? And here you go again, telling us na magsasama na kayo pero ayaw naman sa'yo ng girlfriend mo? Tinuro naman ito si Alexander na nagulat. Ikaw naman. Ma, wala akong kinalaman sa mga drama ninyo sa buhay, so please. Agap ni Alexander sa ina nito. Di tungkol sa kasal ang gusto kong sabihin sa'yo and don't you dare cut me when I'm talking. I want you to be a responsible man. Nag-expand ka ng Santiago Tech pero sino nag-aasikaso? Ang kuya mo? Natahimik si Alexander at napayuko na lang. Bumaling naman si Mrs. Gafford sa asawa nito at saka ito dinuro ng tinidor sa mata na mukhang natakot. Kahit siya kinabahan. May pagka-Melchora Aquino pala ang mama ni Adam na kung pagbabasihan ng maamo nitong mukha hindi mahahalata na kaya nitong patiklopin ng asawa nito gamit lang ang tinidor. What a girl power! And you, old Gafford. Tigilan mo yung kakasundo mga anak mo sa kung sino-sino. May sariling utak at puso mga yan. Let them choose the woman they wanted to marry. And finally, Mrs. Gafford looks at her. And Vera, kayong dalawa, pagkatapos ninyong kumain, sumunod kayo sa akin, sa veranda. Yun lang at tahimik nang umalis ang ginang. Naging tahimik naman silang mga naiwan sa pagkainan. Si Adam patuloy lang sa pagkain na para bang di kumain ng isang linggo. He seems hungry. Habang siya naman di man lang magalaw ang pagkain nasa harapan niya. Gusto niya na lang makaalis kagad dahil mukhang kakaliskisan sila ng buhay mamaya ni Mrs. Gafford. Nang matapos si Vera sa pagkain nito, kaagad tong tumayo at nagpaalam na mauuna na to sa veranda. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga at saka walang pakialam na tumayo na rin. Hinabol niya si Vera at baliwalang humawak sa braso nito. Hintayin mo ako, aniya. Weirdo talagang pamilyang to. Giit niya pa na kinatawa naman ni Vera ng mahina. Di man ganoon kaganda naging simula nito, aminado naman sila, pareho silang may tama sa utak. Siguro kung kapatid niya to baka araw-araw may gera sa kanila. Ganon pa man may tinatago rin naman tong kabutihan. At totoo lang talaga ang ugaling pinapakita nito. Sinabi mo pa, pare-pareho silang may sayad kaya naman wala na tayong magagawa doon. Sagot nito at saka humarap sa kanya at mariin siyang tinitigan. But I just want to know if she sighed. Mahal mo ba talaga si Adam? Naging kaibigan ko rin ng baliw na yon and trust me, I know that he was still in love with you. Nagulat siya sa tanong to pero mas nagulat siya sa sinabi nito. Though Adam told her already that he did not stop loving her, hindi nga lang siya sigurado kung totoo ba yon o hindi. Ayaw niya na kasing umasa. Takot na siyang masaktan ulit. Dahil ang totoo, aminin man niya sa sarili niya o hindi, mahal niya pa rin ang isang nibot isang bugok na Adam Gafford na yon. Sinalubong niya ang tingin ni Vera at saka sumagot. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya? Aniya pero kusang sumilay ang malapait na ngiti sa kanyang labi nang maalala ang sitwasyon na meron siya. Pero masyado ng komplikado. Marami na nangyari. Hindi ko na alam kung paano pa aayusin to. What do you mean? Kuryosong tanong naman ni Vera. Hindi niya kasi ako yung babae na pinakasalan ni Adam noon. Mahirap ipaliwanag pero yun ang totoo. Alam niyang naguguluhan ito sa sinabi niya. Kanan pa man, hindi niya na ito inusisa pa. Bagkos kintian siya nito at bahagyang tinapik ang balikat niya. Kung ano man ang pinagdaraanan mo at problemang meron kayo ngayon ni Adam, naniniwala akong maaayos niya rin yon. Nakangiting sabi nito. And oh, welcome to the weirdest family of Gafford. Mas lalong lumawak ang ngiti nito sa labi na kinangiti niya na rin. Pagkarating nila sa veranda, ang planong girls talk ay hindi na natuloy pa. Nakita nila may kausap itong mestisang babae na halos hindi nalalayo sa edad nila ni Vera. Nakangiti siya sa ginang habang nakikipagkwentuhan sa babae. Naka-abresyete naman ang babae sa braso ni Mrs. Gafford na mukhang masayang-masaya sa pinag-uusapan ng mga ito. Nang bumaling ang tingin ng babae sa kanya, bahagyang nawala ang ngiti nito sa labi. Saka na lang din niya nakilala ito ng matitigan niya. Kilala mo yon?
Kuryosong tanong ni Vera sa kanya na mukhang nakatingin din sa babae. Mukhang ligtas na tayo kay Mother Earth ngayon. Mauna na muna ako sa'yo, medyo inaantok na rin kasi ako eh. Tinangoan niya lamang ito. Nakita niya nakipagbesa ang babae kay Mrs. Gafford bago bumaling sa kanya. Umalis na rin ang ginang habang ang babae dumiretso sa gawin niya. Hi! Bati nito sa kanya sa maharot na paraan. Wala siyang gana makipagplastikan dito kaya inirapan niya to. 6 na taon man ang lumipas, sa ulado niya pa rin ang mabakabwisit itong mukha. Si Pia, ang fiancé kuno ng bugok na si Adam. So, you're Jessica? Kumunot ang kilay niya sa pagtataka. Mukha nag-research pang babae para lang makilala siya. Hindi ko alam na sikat ako. Tumaas ang isa nitong kilay at saka nagtataka. Tinanong siya ulit. Really? How famous are you? Sikretong malupit. Tinginisihan niya ito upang asarin. Hindi ako interesado sa mga bashers, kaya naman mauna na ako sa'yo. Di pa man siya nakakahakbang muli ito nagsalita na kinainit na talaga ng dugo niya. Hindi sila magkaibigan kaya naman anong pakailam niya rito? You know what? I don't know how to approach you. Lahat na lang kasi ng sasabihin ko, iba ang intindi mo. Tinaasan niya to ng kilay at saka nganisihan. Hindi ko naman kasi kailangan ng kausap, katulad mo. Baka ma-stress lang ako, no? Namula ang mukha nito dahil sa pagtitimpe. Pero ano naman pakialam niya? Kahit mangisa ito sa harap niya at maging cause of death ito ang kamalitahan niya, Kiber. What the? I'm just trying to... Huwag mo akong winawat-wat ha. Marunong din akong magmura. Peste ka? Di na napigilan ni Pia ang sarili at kagad na hinablot ang buhok niya. Sira ka pala eh. Mas gaga ka times 2. Huwag kang papatalo. Aniya sabay hablot din sa buhok nito. Sa totoo lang, kayang-kaya niya itong patulugin sa isang suntok lang. Pero dahil may natira pang 1% na kabaitan sa katawan niya, bibigyan niya ito ng partida. Walang may gustong bumitaw sa buhok nila sa isa't isa. Todo mura din si Pia sa kanya habang pilit sinasabunutan ang buhok niya. Yon ang nadatnang eksena ni Adam sa veranda na nagpatigil sa kanila. Kagad hinawakan ni Adam ang kamay ni Pia at nalayo ito sa kanya. Hinila naman siya ni Adam at maring hinawakan sa pulsuhan. Adam, sinasaktan ako ng babaeng yan. Napaka-warfik niya. Galit na sigaw ni Pia at talagang dinuduro pa siya. Magsumbong ka sa tatay mo. Sagot na naman at takmang lalapitan ulit ito pero hinila ulit siya ni Adam. That's enough. Buwaba ang tingin nito sa kanya. Nasalon niya ang malamlam nitong mga mata na tila nagpakabog ng mabilis sa puso niya. Let's go. Matulog na tayo. Adam, what the? Kakampihan mo ang babaeng yan? Her name is Jessica, Pia. Malamig na sagot ni Adam na kinatigil nito. She's my wife and yes, kakampihan ko siya. Go home, Pia. Baliwalang hinila na siya ni Adam papunta sa loob. Dire-diretso silang umakyat sa hagdan hanggang sa makatuloy sa dati nitong silid. Narinig niya ang paglock nito sa pinto bago imakap sa kanya mula sa likuran. Naramdaman niya rin na marahang pagsukli nito sa buhok niya gamit ang kamay nito, tsaka siya ginawa na ng pinong hagkan sa balikat. Stop! Malamig niyang sabi bago humarap dito. Di naman to tumigil at dandang binaba ang zipper ng damit niya sa likod. Maliwanag ang silid nito dahil bukas ang ilaw. Kahit anong pagbawal niya rito, hindi naman to natitinag. Nang dumaustos pababa ang damit niya, kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Hinawakan niya ang mukha nito at bahagyang inangat upang matitigan niya. Gusto niyang makita maging reaksyon nito sakali mang makita nito lahat ng tinatago niya. I told you to stop but you did not listen. Aniya at saka walang pakialam at tinanggal niya ang suot niyang choker. Napaawang ang bibig ni Adam nang bumaling ang paningin nito sa leeg niya. Kasunod ng choker, tinanggal na rin ang wide bangle sa magkabala niyang pulsuhan na mas lalong kinagulat ni Adam. Akma magsasalita to kaya't bigla niyang tinakpan ang bibig nito at mapait na ngalitian. Don't say anything. I don't want to hear anything. Yumakap siya kay Adam at maring siniksik ang mukha niya sa balikat nito. Kaagad naman siyang kinabig nito at gumante na mas mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito kasabay ng impet at panggigigil nito ng higpi. Kusang sumili ang mapait ng ngiti sa kanyang labi. Adam wanted this. Gusto niyang maglaro ha? Ngayon tignan natin kung gaano siya katagal at kung anong reaksyon niya lalo na ngayon nalaman niya kung anong nasa likod ng choker necklace at wristband niya. Sa kabilang banda, di na siya makahinga sa higpit ng yakap sa kanya ni Adam. Kung kanina siya nakasiksik sa balikat nito, ngayon ito naman nagsiksik sa balikat niya. Dama rin niya ang pagkabasa ng balikat niya at paminsan-minsan pagsinghot ni Adam. Was he crying? But why? Wala siya nakikitang dahilan upang umiyak o maiyak ito.
Di ganun ang reaksyong inaasahan niya mula kay Adam. Bahagya niyang hinagod ang likod nito at saka hinaplos ang buhok nito. I can't breathe, Adam. Bahagyang lumawang ang pagkakayakap nito sa kanya. Napayuko rin to ng tuluyan, siyang pakawalan. Nang hawakan niyang pesinto upang matitigan ang mukha nito ay napangisi siya. Namumula ang mga mata nito padalin ang tungki na matangos itong ilong. Umiiyak nga talaga si Adam na makita nito ang malaking pilit ng sugat sa tiyan niya at sa magkabilang tagiliran. Ganon din ang bakas ng kadena sa kanyang leeg at magkabilang pulsuhan. Matagal na nang tinago, matagal niyang ininda at hindi man lang kayang tingnan sa salamin ang sarili niyang replika. Ngunit ngayong nakita na ni Adam ang mga yon, siguro naman titigilan na siya nito. Nababalik na to sa dati nitong buhay at hindi na siya papakialaman pa. Why are you crying? Tanong niya rito. Marahan niyang hinaplos ang medyo basa pa nitong pisngi at pinunasan yon. Napapikit to at saka siya muling kinabig payakap sa katawan nito. Nang magmulat to ng mga mata, kitang-kita niya ang sakit at pait na bumalatay doon. Bakit ba kasi napakakulit ni Adam? Hindi ba nito naiisip na pilit itong pinalalayo sa kanya? Na ayaw niya itong madawit sa gulong kinasasangkutan niya? Na baka kapag tumagal pa ito sa tabi niya, madamay ito at matulad sa kanya? Let's talk, Jessica. Anito sa mababa at paos na boses. Napangiti siya na mapakla, tsaka hinawakan ang laylay ng suot nitong polo shirt. Alam mong wala tayong dapat pag-usapan, but there are a lot of things that we can do. You know what I mean? Pagsasalo lang, Adam. Katawan ko lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Bumuntong hininga ito at saka siya tinitigan ng malamlam. Magpaangkin ka ngayon sa akin, my sweet. Let's do whatever it is that I want us to do. Napangisi siya sa kaalaman na willing itong gawin ang gusto niya, tanggapin ang kung anumang kaya niyang ibigay dito para lang manatili ito sa tabi niya. Mapapahama ka, Adam. He had his last chance to run away but still he chose to stay beside her. Mas pinili nito ang komplikadong sitwasyon na meron siya kaysa masaya at normal na buhay na pwede nitong makamtan kung wala siya sa tabi nito. Well, why not? Hanggat pareho silang nasiyahan sa kanilang mga pangangailangan sa kama at hanggat sa hindi siya nagsasawa rito, pwede itong manatili sa tabi niya. Siya na nagtanggal ng suot nitong polo shirt. Marahas na tinanggal niya rin ang sinturon nito at binaba ang suot nitong pantalon. Napangiti siya na makita, dahan-dahan, handang-handa ng kasangga nito para sa kanya. Well, ako naman dahil pinili mo at alam mo ang real score sa pagitan natin. Magsalo tayo? Isang malamlam ng ngiti ang gumuhit sa mapupula nitong labi. Tsaka siya ginawa na mabilis na hagkan sa pisngi. Kaya na pang gusto mo, hindi ako makakarinig ng pagrereklamo? That's good. Marahas na tiwan at muling nakatitig sa kanya. Bumaba ang paningin nito sa balikat niya at ginawaran siya ng magaan na hagkan. Bumaba pa ito sa tiyan niya at saka tila paro-paro na hagkan ang labi nito sa pilat niya sa tiyan at tagiliran. Sa sobrang ingat at banayad ng paghagkan sa mga pilat niya, tila sinasambi nito, mapait siyang napangiti. Para bang ayaw siya nitong masaktan? Hanggang kailan mo hahagkan ang mga peklat ko? Niyang tanong dito. Kahit ilang beses mong hagkan ang mga sugat ko at kahit manatili ka rin dyan, hindi na magbabago at mawawala ang mga yan. Matapos niyang sabihin yon ay itinulak siya nito. Siya naman ang kumababo kay Adam at hinawakan ang kasangga nito. Di nagtagal ay sinimulan na nila ang kahina pang gustong mangyari. Ang sunod-sunod na marinig sa apat na sulok ng kwarto ay ang malakas na sigaw ni Adam. And yes, pinag-isa nila ang kanilang katawan hanggang madaling araw.